Malaking factor yung tumatanda na rin ako. Kasi yung mga previous years ko, parang ang kulang kasi sa akin is appreciation and parang hindi ko naman sinasabi na ungrateful ako. Parang feeling ko mas gusto ko lalo maging appreciative sa life, appreciative sa mga taong nakapaligid sa akin. And gusto ko lang um, maging yung mga songs na isusulat ko in the future, parang ayoko kasing um, mas stuck lang ako na si Brian is the one like, singing Prince of Teleserye theme songs back then. Gusto ko naman at some point merong mag-approach sa akin, oy, napakinggan ko yung song mo, grabe. As in, you got me there. I don't know if that makes sense, pero parang gusto ko na may taong lumalapit sa akin, ang ganda ng song mo, parang nabago yung buhay ko. So, ayun, yun lang. Masasabi ba natin na dati ba hindi ka ganun ka appreciative sa life, sa career? Hindi ko masabing hindi ako appreciative. I am very appreciative naman. Pero siguro, um, parang um, doon sa situation ko no nangyari dito sa pandemic, parang na-appreciate ko yung um, lahat ng bagay. For instance, minsan kasi, um, I'll just give you a scenario na lang. Minsan mainitin ang ulo ko pag hindi ako nasiservan kaagad sa, let's say, for example, sa restaurant, ganyan-ganyan. Pero dahil dun sa COVID, na-appreciate ko lahat ng kahit anong trabaho. Dahil naging cashier din ako eh. So, na-experience ko yung ang daming customer, yung parang nakikita mo yung nakasimangot na sa'yo, pero wala kang choice kasi you were busy with someone. Yung ganon. Parang feeling ko yung life lessons na binigay sa akin ng COVID, it opened my understanding, like laslawakan ko pa yung understanding ko na lahat ng tao may thankful and just be appreciative kung ano yung meron ka and kung meron ka natanggap na blessings, whether big or small, mag-celebrate ka, make it a big deal, yun. So, kaya naman parang okay, from now on then I'll put it into writing. And hopefully, mas marami ka pang magawang ganyang kanta, no? Yes, yes, yes. Meron na, actually meron na. Parang naghihintay lang ako ng mga tamang timing kung kailan ko siya siguro one day at a time. So one at a time tayo. Yung almost there, parang ito yung sobrang close to my heart when it comes to songs na na-compose ko. So ayun, yun siya. Mm-mm. And for my last question, tama ba na nag-start ka 2007? Yes, Ah, 2007, Pinoy Pop Pinoy Pop Superstar Year Superstar. 3, and ako Mm-mm. yung first runner-up doon sa contest na yun. Yeah. So, magto 20 years ka na next year. I know. Ayan, meron ka bang mga plano specifically for that celebration, milestone mo? Um, let's see. Hindi ko kasi alam kung saan ako dadali ng mga songs na to. Pero, syempre gusto ko, oo nga no, binigyan mo ako ng idea that I'll be 20 years in the business. Let's hope and pray na yung mga songs na ilalabas ko, um, yung when it comes sa yung reach ng audience, mas malawak. Kasi parang feeling ko pag na pakinggan ng marami, especially ng Filipino audience dyan sa Philippines, that I am still doing what I'm doing, that Brian is still active. Kumbaga parang reunion ng Sex Bomb. Alam mo yan? Yung antagal nandyan, alam mo na nandyan sila, pero bigla na lang sila nag-boom ulit. Tapos hanggang sa nagko-concert na sila, may mga repeat pa nga yung songs nila. Hopefully, sa mga darating na buwan, sana suportahan nila yung songs ko at sana maraming makarinig, madaming sumuporta. Kasi if you're back on track,
Marami mga producers na lalapit sa'yo. And I always believe in that. And syempre, minamanifest ko din naman na mangyari yun for next year. Ihabol ko na rin. Magandang idea rin kasi yung parang Pinoy Pop Superstar reunion kasi marami sa inyo doon talaga nagsimula. Oo nga eh. Parang feeling ko nga nauuso yung mga reunion na mga shows na yung mga singers from the past like Sex Bomb, 'di ba? Grupo sila tapos nag-reunion sila. I just hope na meron mga producers na mag-approach namin one of these days. And siguro, malay mo, maging hit yung songs ko. Kaya kong i-produce, di ba? Ako na magpo-produce, why not, di ba? Alright. Thank you, Brian. Good luck. Salamat, salamat.